So barley, nag-take ba kayo niyan? Halika kayo, pag-usapan natin. Isa sa mga medyo madalas na tinatanong sa akin ng aking mga followers ay tungkol sa pag-inom ng barley. Paano nga ba namang hindi? Madalas, ginagamit yung mga mukha namin mga influencers sa pagpopromote ng mga produktong hindi naman talaga namin ini-endorso. Kaya mag-ingat kayo dyan. Anyway, actually, yung ilang mga preparations ng cereals, soups, at iba pang mga pagkain ay mayroon na talagang kasamang barley. Pero ano nga ba ito? Ang barley ay isang type ng whole grain at ang diet na mataas sa whole grains ay maaaring link sa pagkakaroon ng lower risk ng chronic diseases. Bukod dyan, meron din itong mga phytonutrients. Ang isang cup ng uncooked hulled barley ay maaaring magbigay ng 17 grams ng fiber, 12 grams ng protein, 2 grams of fat, at 73 grams ng carbohydrates. Mayaman din yan sa vitamins B1, B2, B3, B6, folate, iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, copper, manganese, at ng selenium. Yung matatagpuang fiber mula sa barley ay isang soluble fiber na nagmimistulang parang gel kapag ka napapasama sa fluid. Yan ay maaaring makatulong magpababa ng kolesterol at makatulong din sa pagkokontrol ng blood sugar. Bukod pa sa mga nabanggit, mayaman din ang barley sa mga antioxidants tulad ng vitamin E, beta-carotene, lutein, at zeaxanthin. Ang mga yan naman ay nakatutulong sa paglaban sa mga nagdudulot ng inflammation sa ating katawan. Balikan lamang natin ng saglit yung tungkol sa fiber na matatagpuan sa barley. Nakatutulong ito na mag-relieve ng inyong mga constipation. Isa pa, nagpo-promote din yan ng growth ng good bacteria sa digestive tract at kapag kaganyan, happy tummy tayo. Ilan pang mga potential benefits na kasama rin dyan ay ang maaari itong tumulong sa pagpapapayat. Dahil syempre, bulk forming yan sa diet, mapapansin din na dumadagdag ito sa volume ng pagkain pero walang added calories. Kaya yan ay parang nakabubusog pero hindi ka actually kumakain o nag-i-ingest ng maraming calories. Kaya coupled with the right exercise and movement every day, maaari itong makatulong sa pagpapapayat. Ito na, pero bago ka bumili niyan, mayroon lamang akong ilang mga paalaala. Although goods naman ng whole grains talaga pagka dinadagdag generally sa ating mga diet, merong ilang mga tao ang kinakailangan maglimita nito. Maaari kasing maging problematic ito sa mga taong mayroong sensitivity at intolerance sa gluten. Maaari din itong hindi maging okay para sa mga taong madalas mag-gas at mag-bloat, pati na yung mga taong mayroong irritable bowel syndrome at iba pang mga digestive disorders. At isa pa, baka ang tanong nyo din ay kung okay lamang ba yung mga nakikitang supplements na nabebenta online. Ang tip ko sa inyo ganito. Tingnan nyo muna kung FDA registered. Pangalawa, basahin nyo maigi ang food label dahil powdered form na ito, maaaring sa pagkakaproseso niyan ay nawawala na ang ilang porsyento ng vitamins at minerals kaya kinakailangan maging mapagmatyag. Isa pa, baka naman nilagyan niya ng sobrang madaming pampatamis. Ingat din po kayo dyan dahil baka umaasa tayong makatutulong sa blood sugar pero may ilang mga produktong imbis na makatulong, makakasama pa. Tapos kapag ginagamit yung mga influencers like kunyari itong mga video na ganito, mag-isip-isip din kayo kung talagang ini-endorso nila yan. All in all, okay naman talaga ang barley in its unprocessed form. Kinakailangan lamang maging mapagmatyag sa mga binibili dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo at sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!